Kalambuan, dalat na usa ka oras na programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat na. Tapang Mindanao, may adlaw. Yung lagad sa Chato diri sa programang Kalambuan, Daratatan. Kinisabang yung higalas kahanginan, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan, Daratatan, gamatod sa mga importanteng informasyon, busa mga sukit atong mga tigpabinaw diri sa atong programa, mga mulupyo diri sa Davao sa Tibok Islas, Mindanao, may adlaw. Karong adlaw, ato makauban sa pagkausa ato pinalagang Congressman sa anang distrito net ng Tacloban sa Davao. First District Congressman Carlo Grales, sir. May adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi ug sa tanang mga nagtan-aw karon may adlaw niyan tanan. Okay, Sals, mga kaigsunan, no? Ato lang hinabiyon panahon na sa Ramadan, no? Atong hinabiyon lang si Congressman Carlo kung unsa putong iyang pakigduyog ug suporta diha sa atong mga kaigsunang Muslim, Sals unya. Niadtong niaging episode na ang atong gihisgutan kabahin niadtong Bangsamoro Basic Law. Karon mas palawman nato Sals ang atong paghihisgot niya kang Congressman Carlo kabahin sa maong balaod nun. Ug hisgutan po nato siyempre ang umabot nga pagbisita sa atong Santo Papa dinhi sa Pilipinas. Ug di nato kalimtan siyempre ang inyong mga pangutana sa inyong tagsa-tagsa ka mga barangay. Sals, back to you. Congressman Carlo Grales pa na sa Ramadan, niya sugod niya itong Hunyo 29 o hangtod Pitsa 29 sa Hulyo. Sayod may nga emogyod nga gidaduyugan ang atong mga Muslim ning maong okasyon, Congressman. Yes, Ramadan Mubarak sa tanan nato mga kaigsunang Muslim. Happy Holy Month of Ramadan kaninyong tanan. Siyempre, ato ni silang suportahan din sa panahon sa Ramadan tungod kay mao kini ang panahon sa ilang pag-ampo, mao ni ang panahon sa ilang pagpamalandong busa. Dapat ato gid ni silang suportahan ang ato mga kaigsunang Muslim diri sa ani nga Holy Month nila sa Ramadan. Kining makisayod dami ay Congressman Carlo Grales, unsa gyud ang kasagaran ba nga imong ginahimo dinig panahon sa Ramadan? Siyempre karong panahon sa Ramadan, kuan man ni siya, fasting man ni, no? Para sa atong mga kaigsunang Muslim gikan sa pagsubang sa adlaw hantod sa paglubog sa adlaw. Unya fasting man na siya, makakaon lang ni sila pag-abot panahon sa pag-abot sa gabi, diyan na sila pwedeng magkaon og panihapon, no? I-break nila ang ilang fasting. So ang among traditional na pagtabang sa atong mga kaigsunang Muslim is maghatag dig mga food assistance sa kada moske, no? Dinhi sa atong distrito, aging pagtabang nato nila na pag humana sa fasting, pag-abot sa gabi, makakaon na sila, at least na sila food assistance gikan sa atong opisina. So, ina ng klaseng pamaagi ang atong ginahatag nga pagtabang, pagsuporta nila sa panahon sa Ramadan. Okay. Doon na kabay kasayuran, Congressman Carlo, kung unsa kadako ang sektor sa atong mga kaigsunang Muslim dinhi, no, sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, ug asa po ni sila nahimutang Congressman? Sa First District sa Davao City, sa Poblacion District nato, nakitay 28 ka mga moske na naadiri sa Poblacion District. Na himutang ang mga moske nato diri sa Barangay 2A, Barangay 3A, Barangay 6A, Barangay 5A, Barangay 19B, 21C, 23C, 26C, 31D, 39D o Barangay 40D. Unya, diring dapita sa Talomo District, naatay mga moske, 13 ka moske diri sa Barangay Maa, nakitay 7 ka moske diri sa 76-A, 3 ka moske sa Talomo ug 1 ka moske sa Katulunan Pequeño. So, 24 in all ang mga moske diri sa Talomo District. So 28 sa poblasyon, 24 sa Talomo District. Ang total nato 52 para sa First District sa Davao City. Wa pay labot ang sa Second District, wa pay labot ang nasa Third District. No? So inana kadako ang atong siguro masulti nato ang atong mga kaigsunang Muslim kung basihan nato, ang basihan nato is ang kadaghanon sa moske. Medyo ang sektor sa mga kaigsunan natong Muslim medyo
considerable ang size nila dinhi sa atong distrito. Okay. Kanunay ang imong mapakiglambigit sa atong mga kaigsoonang Muslim, no, Congressman, nya hilabi na sa mga leader niini. Gani di pa lang dugay mo nasayran nga nakigpulong ka sa Vice Chairman sa MILF nga si Gadali Jaafar. Oh, di pa lang dugay. Tama ba, Congressman? Yes, tinuod ka na, no? Vice Chair siya sa MILF na sulti naman nato kini last episode nato, no? Pero nakipag-dialogo siya sa ako, nakipag-meeting siya aron mangayo og suporta, no, para sa ginapanday or pandayon namo nga Bangsamoro Basic Law. Presumably diri sa pagsugod namo sa July 28, pagsugod namo sa among second regular session, moabot na tingali ang draft gikan sa Malacañang, ang draft sa ilang Bangsamoro draft version sa ilang Bangsamoro Basic Law aron amo kining i-deliberate, i-debate ug magpanday mi og balaod nun para sa Bangsamoro Basic Law, pasahon sa Kongreso niya, papirmahan na po kay Presidente. So nakipag-meeting siya sa COA aron mangayo og suporta and para maghangyo pod nga kung mahimo mastoryahan pod na akong mga kaubanan diha sa Kongreso para mangayo pod og suporta gikan nila para diri sa Bangsamoro Basic Law. And tingali, usap po sa mga tinguhan nila sa pakig-istorya sa mga kongresista para mahibawan po nila, no, kung unsa po ang leaning namo, kung asa ba may unsay panig namo diri sa debate or sa discussion regarding sa Bangsamoro Basic Law, kung uyon ba mi, supak mi, naabi mi mga pangutana, naaba mi mga concerns. And usapod ka na sa among gisgutan, no, kung naabay mga kongresista na supak diri, naabay mga kongresista na uyon, asa bata unsay mga pamaagi na makakuha tag numero sa mga kongresista or makuha nato ang kuha nila, ang simpatiyan po nila para sa Bangsamoro Basic Law. So pipila lang man kini sa mga among naisgutan dito sa among meeting last Monday. Sa milabay nga episode sa ato ga Trumanon, ang kalambuan daratanan, ato na diskutan ang Bangsamoro Basic Law. Og daghan pagid ang mga pangutana nga angay natong pag-isgutan di ay Congressman Carlo Nograles. Una, doon na kini kalabigita lagi sa imong pagkipulong ngadto kang Vice Chairman sa Moro Islamic Liberation Front. Kini bang direkta ba sa nga mihangyo nga imong suportahan ang draft sa Bangsamoro Basic Law, Congressman Carlo Nograles? Yes. Sa Kongreso? Tinod ka na, no? Sakto gid ka na, ngayo siya suporta, no? Outright. Gani, ang hangyo nila, kung mahimo daw, kung unsa ang unod sa atong napirmahan sa gobyerno na Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, kung unsay unod dito, unsay sakto mga pulong nagigamit dito, unsay sakto mga wordings nagigamit dito, kung mahimo, maupod na ang sakto mogawa sa Kongreso. Mao to ang ilang hangyo na wala may bag-uhon dito. Mao nang ingon nako, dili ko makahatag og assurance ana, no? Kay syempre dili nato malikayan paghatag sa Malacañang sa draft Bangsamoro Basic Law. Pag abot ana diya sa Kongreso, dili man nato malikayan, it's a deliberative body. Siyempre, ang trabaho namo magdebate. So moagi gyud na sa proseso sa debate and deliberation na ay mga ipangutana mga kongresista, depende pud sa mga tubag sa ato mga resource persons, depende pud kung naay mo gawas nga mga issue, naay mga legal questions, naay mga constitutional infirmities, naay mga questionable provisions ito. Dili ko kahatag o garantiya kaninyo na kung unsa man ang isubmit ninyong draft sa MOA, mao gihapon pud kadto word for word ang mugawas sa Kongreso. Pero in essence, makaingon ko sa inyo na in essence, uyon mi ani. Uyon mi na sakto gyud, gusto gyud na magkaroon kita og Bangsamoro Basic Law to govern the new form of government that you want to put up diha sa Bangsamoro territories. So uyon mi ana in principle, in essence, kanang ingon anang idea okay mi ana, pero dili ko kagarantiya ninyo no kung unsay mosulod diri
ang mugawas sakto. Sakto. Kay siyempre, debatihon pa namo na siya. So ingon ako, ang suggestion nako ani. Ang aton na lang buhaton, ang aton na lang buhaton ingon ani. Maghimo mog listing sa mga negotiables ninyo ug non-negotiables. Para mas madali. No? Para mas madali, i-classify nato unsa bay mga provisions diri sa inyong draft bill. Ang non-negotiable sa ato pa dili gyud namo pwedeng hilabtan ug unsay mga negotiable na pwede pa ta mag-adjust. Okay? Kay para pag storya nato, pakigpulong nato sa ato mga kongresista, mga kaubanan mga kongresista, pwede na ta manghangyo kini siya kung mahimo dili nato hilabtan. Kay kung hilabtan nato kini maguba ang katong magka-diferensya ta dito sa napirmahan ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Pero kini mga negotiables pwede nato kining adjuston gamay, pwede natong siguro i-amendahan gamay kay kini siya dili man ni makaguba dito sa napirmahan sa peace agreement. So ana akong suggestion, ambot kung katong akong suggestion tumanon buhaton ba na nila. So tanawon nato kini pag abot sa July 28. But right now sa akong naibaw-an, hinay-hinay na sila naga meeting sa mga kongresista, musik out sila sa mga kongresista, mga sila audience sa kongresista. Murag abrihan na nila ang dialogue nila sa lain-laing mga kongresista. Dili lang sa Mindanao, kundi apil na po ang mga taga Luzon o Visayas. Apil na tingali po ang mga party list. Congressman Carlo Nograles, nabatikdan sa ubang sektor nga sobra ra kuno kaayo ang gidapangayo nga sa ato mga kaigsoon Muslim kabahin lagi aning propose Bangsamoro bisiklo. Ay mo reaction? Hinuon na ay mga sektor na nag-iingon na ingon ana lagi na gani sa ako naibaw-an ang mga indigenous people, mga IP, gusto po sila na magkaroon og pareha sa Bangsamoro Basic Law. Na magkaroon po og basic law for the indigenous persons or the IPs, di ba? So nagsugod naman gud diri sa Bangsamoro. So ang ubang mga sektor gusto po nila kung unsang ginahatag sa Bangsamoro, ana po nang ihatag sa ilang sektor. So ang IPs murag nagsugod na sila na nagapangayo na kung unsay gihatag ninyo sa Bangsamoro, ana po ang dapat ninyong ihatag sa IP. Ang hinuon nakadungog kog storya na ang naa sa CAR, ang Cordillera Autonomous Region. Kaya ang CAR, ang CAR, parehas man na sa ARMM. Di ba? So ang taga-CAR pod, ang Cordillera Autonomous Region, gusto po sila na magkaroon po sila og basic law para sa Cordillera Autonomous Region, parehas sa basic law para sa Bangsamoro. So, murag nagkaroon na og snowballing effect. Ug naa pay mga laing-laing sektor diha na gusto po sila parehas, no? Ang may tabo dito sa ilang sektor. So kung unsay advantages na gihatag ninyo sa Bangsamoro, ana pud ang ilang gustong may tabo. So asa na ta padulong ani? Di ba? Kay murag hinay-hinay naga-snowball na ni ang ubang mga sektor, ana pud ang ilang gustong may tabo. So mao nang ingon ako, nasugda naman kini and expected gyud kini siya na moabot ta dira. Now, what was given to the Bangsamoro people, no, para equal sa tanan, dapat ihatag po nato sa uban. Now, before tayo umabot dito sa peace agreement sa Bangsamoro, no, naaman tayo mga higala diha, naaman tayo mga connections sa MILF ug MNLF. Naaman pipila ka okasyon na nangutana ko nila kung unsa ba gyud ang gusto nilang mahitabo. And dito, kanang wala pa ta nagpirma sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro, ha? Dito sa akong pakig-istorya nila, sugot naman sila sa federal form of government. Kay matud pa nila, kung mag-federalism ta, wala naman tay problema. Kay ang ilaha, dili man nila gusto mo separate sa Pilipinas. Dili man nila gusto mo secede, no? Or mag-separate state sa Pilipinas. Ang gusto lang nila, sugot na sila mag-federal form of government. Ug mao kini ang makita natong setup na gustong, no, base sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ang peace agreement nato, mao kini ang setup na gusto nilang i-establish diri sa Bangsamoro. And mao pud kini ang gustong mahitabo sa
indigenous persons. Maupod kini ang gustong mahitabo sa CAR, Cordillera. So, I think that with this, no, kay sugda naman nato kining Bangsamoro Basic Law, I think dapat tuloy na natin ang ating shifting towards a federal Philippines movement. And sa akong tanaw, murag hinog na ang panahon na hisgutan or buhaton na nato kini. Otherwise, sa mga Ilonggo, Ilocano, Tagalog, Cebuano. Mauna na, diha na tapadulong. Diha na tapadulong, Raf. Ana mga Waray, mga Ilonggo, mga Ilocano. Di ba naman kayagaw? Mao lagi na para hapsay mag-federalism na lang ta. Mag-federal form of government ta. Anyway, mao man na ang atong ginahatag sa Bangsamoro. Pananglitan og makita atol sa implementasyon no sa Bangsamoro Basic Law, Congressman Carlo, nga kinahanglan di ay usbon ang ubang probisyon dito sa atong konstitusyon. Ang pangutana kung suportahan ba nimo ang pag-amenda sa Batakang Balaod o ang charter change, Congressman Carlo? Mao na ang akong gisulti kay Vice Chair Jafar. Ingon ako na ani manggod na siya. Sa Congress, wala kay problema. Kay base sa akong pakigistorya sa atong mga kongresista, uyon man sila. Gawas ni ana, suportado man pud kini sa administrasyon, suportahan man gyud kini ni Presidente Noynoy Aquino. So, ug siya ang head sa liberal, siya ang head sa mga administration allies niya diha sa Kongreso. So, kung ito dalay ni Presidente yan, sigurado papasayan sa Kongreso. Walay problema sa Kongres. Ang pangutana nako kini. Kung pirmahan na sa Presidente, kung pasahon na mo ni sa Kongreso niya, pirmahan ka na sa Presidente, kinsa man po'y makababag sa bisang kinsa nga tao na mo question ana dito sa Supreme Court. Kay sigurado ko na may mo question ana sa Supreme Court. Munang ingon ako, ani dapat ang atong buhaton. Kay sugda naman nato ang discussion sa Bangsamoro Basic Law, unya mo gawas naman pod ang mga questions or questionable provisions kung constitutional ba kini or dili. Mugawas naman ng constitutional issue para wa nay samok unya hapsay kining pagpasar nato ani. Why not simultaneously mag-charter change punta? Para mahaom, no? Para mahaom siya. Para kung unsa may atong hisgutan or pasahon nato na version sa Bangsamoro Basic Law, haom siya sa bag-ong konstitusyon. Kay aron wala na yung maka-question sa iyang constitutionality. Because basically, mao man ni ang mahitabo sa ako nakita ha. Ang pinaka-primerong question nun, tingali, aning Bangsamoro Basic Law is, paano nagkaroon ng Bangsamoro government na federal parliamentary type unya under sa usa ka presidential type of government. Kay kita, ang national government nato, presidential form of government kita. Natay presidente, legislative, executive, and judicial branch. And that governs the entire setup sa atong nasod. Yan ang Philippine government setup. Unya, naay usa ka area diri sa nasod sa Pilipinas na dili strictly presidential, kundi federal parliament. So diha palang daan, ma-question na siya. Paano nagkaroon ng presidential form unya na kay federal parliamentary form? Diri sa usa ka area governed under the Bangsamoro. So why not kung ana ang set up federal parliamentary form of government para sa Bangsamoro, i-federal parliament na lang nimo ang tibuok nasod. Aron wa nay ma-question pag-abot niya na sa Supreme Court. Okay. Kung andam ka nga ihatag sa Bangsamoro Basic Law, no, sa atong mga kaigsuonang Muslim, Congressman Carlo, andam ka ba usab nga ihatag ngadto sa ubang sektor ang ilang hangyo nga katong giingon nimo mag-federal o mag-parliamentary form of government kundi kinahanglan na usbon ang atong Batakang Balaod? Isip usa ka abogado o usa ka mambabalaod, no? Para kanako, that is only fair. No? Ang atong constitution nakabutang dito dapat equal protection of laws ta. Dapat na equality of laws kita dinhi. So in other words, what benefits one sector must benefit all. Kung unsay beneficial para sa Bangsamoro people, dapat beneficial pud kana siya
sa bisang kinsang Pilipino. Whether Ilonggo ba na, Ilocano ba na, taga Davao ba na, Cebuano ba na, Waray ba na, o bisan IP ba na, o taga Cordillera ba na, kung unsa ang setup sa usa ka locality, usa ka lokalidad, o usa ka sektor, dapat ana pud equal ang treatment para ug aron sa tanan. Dapat ana ang setup, equality of laws ta. So kung unsa ang naa dira sa Walay ilahang pinasahi dapat. walay diskriminasyon dapat kini siya. Mao nang ingon lagi nako. Kung federal parliamentary form ang gusto nato, unya mao pud na ang ginapangayo karon sa mga taga-Car, mao pud na ang ginapangayo karon sa mga Ilocano, mao pud na ang ginahangyo karon sa mga taga Cordillera, mao pud na ang ginapangayo karon bisan diri sa Davao nadugay na ta naga-advocate aning federalism. Diri sa Mindanao dugay na ta naga-advocate aning federalism. So kung unsang ihatag sa Bangsamoro, equality ta. Equal sa tanan. Dapat unsay advantages makuha nila, mao pud ang advantages nato. And you cannot do that without charter change. So simultaneous nang nato ni para safe tanan, happy tanan, samtang atong ginapanday ang Bangsamoro Basic Law, ginahisgutan naman namo sa Kongreso ang constitutional change. Isulod na lang po nato diri sa constitutional change not only the economic provisions, kundi appeal na po ang change of the system of government from presidential, gikan sa presidential, padulong na diri sa federal parliamentary type of government. Okay. Charles, mga kaigsunan, medyo nagkanindot ang atong hisgutanan, no? Ay lang sa mong hawa lihan, no? Kaya mag-break lang tayo makaliyot. Relax lang. Ay yung ibalhin, ha? Kaya balik din ta. Kalambuan Dalat Manan. Ako dahil si CJ Camia, taga Green Hills Solutions. 29 years old, nanakoy kuhan, nanakoy asawa, doha akong anak. Nagtrabaho ko as a service crew before sa Jollibee, sa SM, Bagger. Karon hired ko sa abroad, sa Canada, as a nursing. Thank you kay Carlo Nograles. Because sa iyang kuhan, sa iyang program na nakatrabaho ko sa abroad. Mag-abroad ko kay gusto ko nakog sweldo. Kay dili man kaya ang sweldo diri. So, pag-isipan ako na mag-abroad. Experience ako pag-apply diri, okay man kayo. Masikasa man kayo ang mga staff diri. Ila na yung guide kung unsa yung buhaton. Daghang salamat kay Congressman Carlo Nograles. Tungod siyang job fair, nana ko'y trabaho. Ako si CJ Camia, karon nana ko'y K. Ako si Francis Dick Macaron, 23 years old, taga Talosa, Talomo, Davao City. Gikan ko sa Manila, ang trabaho ko dito tulo ka tuig, niuli kong Davao kay nalayuan ko sa trabaho to. Nakadungog ko sa akong silingan na job fair karon diri sa Mabini. Akong gitistingan og adto kay gusto lang ko makitag trabaho. Nakaron, na-hire ko na on the spot. Salamat ko kay nanak ko trabaho kay matabang ko sa akong mga ginikanan para makabalos ko sa ilang gibuhat sa ako na pagpa-eskwela. Kasi sa mga mangmod na lang, makatabang ko gamay. Daghang salamat sa job fair ni Congressman Nograles. Tungod niya na nanakoy trabaho, ako si Francis Dick Macaron, ug karon nanakoy K. Kalambuan Dalat Manan. Mahigsunan, balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Tungod sa atong paghisgot, no, sa Bangsamoro Basic Law, atong nahisgutan ang federal o parliamentary form of government. Karon mga kaigsunan, pinaagi sa mga pangutanan ni Sal Dichato atong hisgutan kung unsa tong mga disbintaha, no, o mga bintaha niining maong klase sa panggamhanan, Sal. Diskuta ng federal form of government, Congressman Carlo Nograles, unsa ba ang mahatag nining bintaha alang kadato taga Mindanao? Federal form of government, parehas sa gusto mahitabo sa Bangsamoro, no? Na under dito sa comprehensive agreement on the Bangsamoro, na peace agreement nato, na ay mga annexes dito
sama sa wealth sharing and power sharing. Ang nakabutang ditong wealth sharing and power sharing, mauna na siya ang setup sa federal form of government. No, pareha sa ani, sa wealth sharing annex dito sa peace agreement, nakabutang dito kung unsay makolekta sa Bangsamoro na buwis dito sa iyang territory or sa iyang jurisdiction, 75% na makolekta nila diha magpabilin sa Bangsamoro. Ang 25% maulan na ang i-remit sa national. That's a federal setup. Ana ang federal form of government nga setup. Nga majority sa makolekta nimo magpabilin para dito sa mga tao sa imong lokalidad. No? Nakabutang po sa wealth sharing, pag non-metallic minerals, 100% ang kita dito magpabilin sa Bangsamoro. Pero kung metallic minerals, 75% para sa Bangsamoro, ang 25% paingon dito sa national. Pag-abot sa fossil fuel, mga langis, oil, lana, 50-50. 50% ang Bangsamoro, 50% para sa national. So, kini nga setup, mauni ang dugay na natong ginapaglaban sa Mindanao. Na ngano ang setup man karon, kita ang pinakadaghang resources, kita ang pinakadaghang natural resources, kita ang pinakadaghang agricultural resources, pero ngano ang tanang kitaon sa Mindanao i-remit sa national, unya pila lang man ang ihatag ug balik sa national, paingon diri sa development para sa Mindanao. Ang gusto nato federal form kay para kung unsay kitaon sa Mindanao, para ka na sa Mindanao, porsyento, gamay porsyento na lang atong i-remit dito paingon sa national. Fair, di ba? Pag-abot diha sa power sharing, ana po na may tabo. Ang nakabutang sa comprehensive agreement on the Bangsamoro, sa peace agreement, ang annex nato sa power sharing, ang nakabutang dito, most of the functions of government totally devolved na sa Bangsamoro. Naalay mga kanang ginatawag nga mga powers that are exclusively with the national government, no? Sama sa pipila ka mga powers of government, sama sa currency, immigration, foreign policy, so kining citizenship, di ba? Defense, security. So kana magpabilin sa national government. Everything else magpabilin sa Bangsamoro, which means agriculture, labor, public works, trade and industry, and daghang mga powers of government na naa sa power ng Bangsamoro. Yan, federal system of government lang gihapon pud kana siya. Education, health, social welfare sa federal state, no? Pero kanang mga currency, citizenship, immigration sa national government na siya. That's the federal system. Okay. And kung yan ang gagawin para sa Bangsamoro, nganong dili pud na siya buhaton para sa tanan? Para sa mga taga Mindanao, para sa taga Visayas, para sa taga Luzon, para sa Ilocano, para sa Ilonggo, para sa Waray, para sa Cebuano, mao nang ginapaglaban nato. Dili ba? Dugay na nag-advocate ani federalism. So kung ihatag nato na sa Bangsamoro, dapat ihatag nato na para alang sa tanan. Kabahin po sa parliamentary form of government, Congressman Carlo Dubrales, unsa po na mahatag nini nga bintaha ka nato? Kung parehas lang yapon, tanawon nimo ang nakabutang sa Bangsamoro Peace Agreement. Ang nakabutang dito, ang setup sa ilang gobyerno, sa ilang paggamhanan, mo-elect sila og mga assemblymen or kanang mga representante nila para sa National Assembly. Dito sa National Assembly, magpili sila og Prime Minister nila. Ug dito sa Prime Minister, gawa sa ang Prime Minister, pagpili nimo sa Prime Minister, mopili siya og iyang gabinete. Nagikan pod diha sa National Assembly. Nga miyembro pod sa National Assembly, pero pwede pod siya mopili og dili taga National Assembly. But most of his cabinet dapat miyembro pod sa National Assembly. Mao na ang ginatawag nila sa Bangsamoro ministerial form of government. Nga equivalent ana is just a parliamentary form of government. Mao na ang pangutana sa uban, nganong ang set up nga ingon ana nga parliamentary form of government pwede mo exist
under a presidential national government. So dili kayo siya nagtugma, wala kayo siya naghaom. Kay kung presidential ni unya kini parliament, pwede ba diay na? Mao na ang panaw. Ang gusto po nato mahitabo kung mao ka na ang imong ihatag sa Bangsamoro para dili na siya ma-question nga mingon bakikang mana murag may klaro na murag hybrid man kayo na. Para wanay daghang pangutana, dili ma-question ang iyang constitutionality. Kung parliamentary form sila, dapat ang tibok nasod nato parliamentary form sad. Okay. Gikan sa mga bintaha, Congressman Carlos, gutan na to itong mga posibleng kahuyangan, no? O dili maayo sa giingong klase sa panggamahanan. Unahon natin nang sa federal form of government, Congressman Carlo. Unsa bang angay likayan sa giingong matang sa panggobyerno? Ang questionable sa federal form of government is ang control, di ba? Murag kay kung totally devolved na ang mga functions ana, paingon dito sa mga lokalidad, no? Sama sa totally devolved na ang education, totally devolved na sa ilahang labor, ang agriculture, ang trade, ang commerce, ang social services, ang education, ang health, ang public works, totally devolved na sila. Murag wala uniformity, no? Not naman uniformity, but murag dili na pwede kayo pakialaman sa national government. Di ba? Kaya ang mapabili lang sa national government is global trade, murag ang currency nimo, no? Ang coinage nimo, monetary policy nimo, ang immigration laws, ana. So, kung totally devolved, ang question diha is kaya ba sa ato mga lokalidad na mabuhay na mag-isa. Murag ana gani nga mabuhi sila na bisan walay suporta na kaayo gikan sa national government. Ana ang mitabo federal eh. Sige, you're on your own. Mura pud og nidako ng imong anak unya o sige, pasagdan na ang anak na manginabuhi siya. Dili na suportahan sa iyang ginikanan. Mao na ang mitabo, kaya ba sa ato mga lokalidad? Pero you have to remember ang local government code nato since 1990 pa na siya, how many years na has passed. So slowly na devolve na nato ang tanang mga functions paingon sa ato mga lokalidad. So in other words, medyo na-practice na nato kini, no? Na-practice na nato kini. In fact, ang uban sa mga local government moingon mao nang dili kayo mi maka-develop is because ang IRA, no, ang internal revenue allotment na dapat paingon sa local government, usahay gamay, usahay dili kanunay ang paghatag, usahay madelay, pero matod pa nila kung ihatag na nimo diretso sa amo, okay na mi. We can develop faster, murag ana. That is the federal form. O sige, kamo ni bahala. Kamo ni bahala. You're on your own. Murag na ay total devolution na ginaingon. Kaya ba nato na mao na ang pangutana. Basin hinuon independent lagi unya ana lang gihapon. Dagma po no. What happens kung imbis na nag-improve ang lokalidad, nagkasamot o kapobre ang mga tao dito kay dili ginatabangan sa local government or kulang ang action sa local government? How will national government come in now? Dili na pwede. Murag anang mga possibilities na posibleng maitabo. Okay. Sa parliamentary form of government, Congressman Carlo, unsa po lang ang naa sa mga panggobyerno nga wa pud maangay sa ubang tao? Sa parliamentary form of government manggod, ang kuandira is ang mga members ng parliament amoy magpili sa head of state. So kinsa ang pinakataas nga opisyales sa atong nasod. So ang mga members sa national legislature, ributang nato ang mga membro sa parliament, sila ang magpili kung kinsa dito sa ilang mga membro ang mahimong pinakataas na head of state, which is the prime minister. So para sa mga botanteng Pilipino, para sa kitang mga Pilipino mga botante, ang pangutana diha is willing bata nga ang magpili sa pinakataas na opisyalis nato sa atong nasod ang atong mga representante. Murag ipaubayan na lang ba nato kini sa atong mga representante na sila ang magpili sa pinakataas. Mao na ang medyo ambot kung muuyon ba ang atong mga botante ana. Murag naanad ba kay naanad ta mamili, no? Na kitay mamili sa atong presidente. So unsay compromise? Ang compromise is the French
parliamentary type or the French model. Kaya ang parliamentary form of government sa France, ang setup nila is parliament siya, magpili og prime minister, pero naalang yapoy presidente ang France. Na ang katawhan, ang mga botante, amoy magpili. So, usa ka na nga compromise na pwede. Parliamentary form ta, pero French model. Kay para ang mga miyembro sa national legislature or sa parliament, magpili sila sa prime minister, pero ang mga botante, ang mga ordinaryong botante, magpili kung kinsa ang mahimong presidente. So, dili lang gihapon mawala sa ilahang katungod or sa ilahang power o sa ilang pagboto o pagpili ang pinaka-head of state sa nasod. Okay. Human nato na dungog ang mga maayo o dili maayo aning planong kabaguhan, ang Bangsamoro Law, ang Federal Law o kining Parliamentary Law, Congressman Carlo Nograles. May nga ba nimo nga sa katapusan kinahanglan natong i-plaster sa angay niyang himutangan o kung masayo, mas maayo, Congressman? Ani na lang, Zalds. Kini puro mga konsepto ni, mga idea kini, no? Puros mga kuan lang ni, mga ginahisgutan nato. Pero at the end of the day, in the final analysis, ang magbuot lang gyapon ani ang katawhang Pilipino. Ngano? Ang Bangsamoro Basic Law, tinuod Congress magpanday. Pero useless lang gihapon ka na kung pag-abot sa plebisito, dili mo yan ng tao. Kinsabay magboto para anak, kinsabay mag-approve anak. Dili man ang Congress, dili man ang presidente, kundi ang katawhan, atong mga kaigsunan mga Bangsamoro. Kung uyon ba sila ani or dili. Mao nang bisang unsang klaseng pagpanday namo sa balaod, pag-abot niya na dito sa Bangsamoro, kung muno sila o dili sila muuyon ani, voice of the people, sila ang magbuot. Ana pud ang may tabo, federal form of government, charter change, okay. Pero pag abot niya na, kung unsa may proposals namo, federal form of government, parliamentary form of government, bisang unsang klaseng forma na, bisang unsang klaseng charter change ang among buhaton, i-ratify lang gyapon kana pinagi sa plebisito. Uyon ba ang mga Pilipino ani or dili? Uyon ba mo ani or dili? Umayon ang katawhan, majority mo yun, uyon mi. Di okay. Uyon sila, dili mi uyon ana. Gusto namo presidential form of government ng gyapon. Yan ang masunod. Kung unsa ang gusto sa ordinaryong katawhang Pilipino, majority wins ng gyapon. Okay. Congressman Carlo Nograles, human sa Bangsamoro, atong dadon ang hisgutanan padung napud sa Christian world. Kining matud magud sa report nga mubisita si Pope Francis din sa Pilipinas karong nga sunod tuig, Enero 15. So, nindot kay ni Congressman Carlo Nograles tungod kay murabag makaduaw na po ng atong Santo Papa. Yes, actually base sa balita na nakuha nato, kaduha mo bisita ang atong Santo Papa diri sa Pilipinas. Ang primero karong January 15, 2015, mo bisita siya diri, murag magikan siya Sri Lanka or somewhere, basta murag naa siya rota apil sa iyahang rota ang Pilipinas. So, January 15 ang iyang schedule diri sa atong nasod. Pero sunod tuig, 2016, mubisita po siya diri, presumably dito sa Cebu, kay sa pagsaulog sa International Eucharistic Convention or Eucharistic Congress. So, sa 2016, January, I think, January lang gihapon, mubisita na po siya. So, blessed ka ita na kaduha mo bisita sunod. Si Santo Papa diri sa kanato diri sa atong nasod. Alang sa among dugang pagsabot lang, Congressman Carlo, tama ba nga mo isulti nga ang Santo Papa mura po ni siya og presidente sa usa ka nasod, powerful? Yes, actually ang Santo Papa magod dili lang siya ginatawag nga Bishop of Rome, dili lang siya ginaingon nga pinaka-ulo sa tibuok Catholic Church, no? So, the entire Catholic Church siya ang pinaka-ulo or pinaka-leader nato sa Katolikong simbahan sa tibok kalibutan. Head of state po siya sa Vatican.
No, ang Vatican City is considered a city-state, no? So murag usa ka nasod. Ug ang Santo Papa ang moay murag pinakaulo pud ani. So he is also considered a head of state. Pareha sa at presidente, pareha sa mga prime minister, ana pud ang iyang ranggo. Okay. Salts, mag-break na punta sa ikaduhang higayon, no? Atong isgutan gihapon ang katong padayon, no? Kining ang kabahin sa atong Santo Papa. Ay lang mo gawa put mo og balhin kay mo balik na. Kalambuan dalat na. Ako si Lorena Nacenas, 24 years old, taga Barangay Jacinto Araolio. Og niagto ko dinhi para mangitaw kapalaran ako. Last 2011 ko ni graduate og college. Then after ato, nakatrabaho ko relate sa kong course. Tapos pag abot ng 2012, murag 1 year po ko walay trabaho. Nagapangita ko, wala joy ka nang maabutay. Tapos gitap ko sa mga silingan na naaday job hiring din sa Bangkal. Broken family me. Tapos ikaduha ko sa among mag-igsoon, bali upat mi kabuok, kaduha ko. Ako lang po babae. Nya ako lang po una nakagraduate og college. That's why karon kahit tugod nakatrabaho na ko, kay na on the spot na ako karon. Paningkamutan ako na makatrabaho kong tarong o makatabang ko sa kong pamilya, lalo na sa akong igsoon. Dagay salamat sa job fair ni Congressman Carlo Negrales ug tungod niya na nakoy trabaho. Ako dahil si Lorena Nacenas, nakoy Kay. Ako si Michelle Anti Cruz, 22 anyos, nagpuyo sa Kilometer 8, Iniaga Village, Matina, Pangit, Davao City. Ani ako karon kay nakadungog ko sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dako akong pasalamat kay na hard on the spot ko. Na ko trabaho sa gawas. Gusto na ako magawas kay gusto na ako masustentuhan ako ang akong pamilya. Ako isa ka minyo na nakoy anak. Gusto na ako matigaan akong anak ko mayong kaugmaon. Maunang dako kayo akong pasalamat. Isa ko ka-graduate nga vocational na DASDA NC2 certified kang attorney ra pod Carlo Nograles. Mauna dako ka akong pasalamat sa iya kay daghan kay siyang natabangan labi na sa mga narin mga ingani nga job fair kay daghan kay tao nga walay trabaho o daghan siya ginatabangan nga mga tao. Kay attorney Carlo Nograles, daghan kaayong salamat sir. Kay tungod sa imuha na anak ko'y trabaho, ako si Michelle Anti Cruz, na anak ko'y Kay. Kalambuan dalat na. Balik ta sa atong programa Kalambuan Dalatanan, mga kaigsunan, at itong balikan ang atong hisutanan kay Congressman Carlo Nograles. Kalambigit kini sa pagbisita ni Pope Francis din sa Pilipinas. No? Congressman Carlo, nabalita tong imong sugyot no nga unta bisitahon ni Pope Francis ang House ug ang Senado no. Pananglitan og matinuod gini Congressman Carlo, mapareha ka ni sa State of the Nation address nga magtapok ang congressman ug ang mga senador sulod sa usa ka bubong congressman. Sakto ka na, Raf. Na, actually, mao ka na ang but lang pud na akong ipasabot. No? During the time na gi-interview ko, gipangatanak ko nila kung uyon ba ko nga mobisita daw ang pangutana, uyon ba ko kung mobisita si Santo Papa dito sa Kongreso or maghatag ba may imbitasyon para kaniya kay para ma-appeal sa iyang itinerary ang pagbisita niya sa Kongreso. So ingon ako, posible ka na siya kay i-consider nato ang Santo Papa na mura og head of state, no? Head of state siya sa Vatican. So it's as if a head of state is visiting Congress. Unya ang procedure manggod ana kung naay head of state na mobisita sa Congress, usually it is to address both houses of Congress. So murag sona. Murag State of the Nation address. Pero imbis na ang presidente sa Republika sa Pilipinas ang nag-address sa atong mga legislators or mamabalaod, laing head of state. Mauna ang akong suggestion. So why not kung imbitahon lang pud nato ang Santo Papa dito sa Kongreso, i-convene na lang nato ang both houses of Congress, House of Representatives ug ang Senado aron maminaw kita sa mensahe ni Santo Papa isip usa ka head of state. Kay kana nahitabo naman na sa atong history no. For instance no, ang presidente sa nasod sa Pilipinas
nag-address naman sa both houses of Congress dito sa Amerika. So we had several presidents who addressed the two houses of Congress in the United States, no? Si President Quezon, President Quirino, President Garcia, President Marcos, and President Corazon Aquino on different occasions addressed the U.S. Congress dito sa Amerika. In the same manner, a U.S. President also addressed the Philippine Congress. I think in 2003, it was President Bush who addressed the two houses of Congress of the Republic of the Philippines, gikonvene ang House of Representatives ug ang Senado dito sa batasan aron maminaw sila sa mensahe ni US President George W. Bush. So in the same manner, kung kita nga gani maminaw kita sa mensahe sa usa ka presidente gikan sa Amerika, why not maminaw po ta sa mensahe sa usa ka head of state gikan sa Vatican City, which just happens to be the Pope Francis, ang atong Santo Papa. So that's not unusual. Pwede na siyang may tabo. Mao nang pagpangutanan nila, mao to ang akong gi-suggest. Sa mong tan-aw ani Congressman Carlo Nograles, unsa ka ang mamahimong epekto gani sa pagpulong sa usa ka Santo Papa diha sa Kongreso? Dig sa payan nga sa kamaturan maapil manggod ang tinuhan sa pagpanday og balaod nun. Pero ako ang expectation manggod nako, ang Santo Papa pag mo address siya dito, mo mahatag siya sa iyang mensahe. Dili ang topic dili religion. Dili relihiyon. Dili tinuuhan or dili relihiyon ang iyang hisgutan didto. Kundi ang mensahe niya is, I would assume, no, ang mensahe niya is kana mga ginaingon na universal truths or kana mga ginatuuhan na para og alang sa tanan, no, which is for instance unsay dapat nato buhaton aron mawala ang kawad-on, unsa dapat nato buhaton aron sa pagmahal o paghatag og pagigugma sa mga atong isikatawo, hilabi na ang mga pobre, ang mga kabos. Unsa ang dapat natong buhaton aron makabot nato ang tinuod nga kalinaw sa tibuok kalibutan. So kini ang mga mensahe na although isip usa ka Santo Papa or head sa usa ka dakong relihiyon, ang iyang mensahe is dili lamang sa not based on religion, kundi kung unsa ang mga aspirations natong tanan, regardless of religion, regardless of creed, regardless of belief, regardless of unsay atong tinuuhan, ang universal human truths, ang pagkatao nato, kung dapat isip usa ka tao, ang atong trabaho, ang atong misyon diri sa atong kalibutan na mutabang sa isig ka tao. Regardless of religion, kitang tanan nagtuo ana. So kung naay mensahe hatag si Santo Papa, it is the message drawn along those lines. Na dapat padayon kita sa atong misyon diri sa atong kalibutan na moserbisyo kita sa atong isig ka tao. Ang ubang kritiko, Congressman Carlo Nograles, nagsugyot nga unahon daw sa pagbisita sa Santo Papa ang Senado tungod kay gingon lagi nga daghang mga dakong sala nga nabuhat ang mga senador. Imo reaction, Congressman? Dili man ni siya kumpisal. Ang pagbisita sa Santo Papa dili man ingon na kumpisal or confession kini. Kundi pagbisita aron maghatag sa iyang mensahe. And ang mga legislators manggod, ang mga mamabalaod, dili lang na siya tigpantay balaod, kundi policy makers po na siya. Sila ang tighimo sa polisiya or direksyon sa atong gobyerno, sa paggamhanan. Ug siyempre, isip mga policy makers, mas maayo manggod na maminaw kita sa mga mensahe gikan sa heads of state. No, ingon ani na maminaw ta sa mensahe sa usa ka Santo Papa. Putang nato. Kay para ang polisiya or direksyon nato sa atong nasod hinaut punta may mahimong haumpod siya sa usa ka sa kining mahimong haumpod siya sa misyon pod, no, nato na mo serbisyo kita sa isig ka tawo nato. So mao kana ang gusto natong ma-achieve, no, na kung naay may mensahe nga ihatag ang atong Santo Papa, basin di ay dito gikan sa mensahe makakuha kitag mga ideas, makakabot kita og mga maayong
example o dapat o mga modelo na dapat natong buhaton aron ang atong mga policy directives nato would be geared towards service for the poor, would be geared towards social justice, would be geared towards equality for all, walang distinction, dapat service for all, total peace, diba? And all of these things na mga aspirations nato, whether unsa bang religion nimo, unsa bay ginatuuhan nimo, common man na nga aspiration para sa tanang Pilipino o para sa tanang mga tao. Okay. Congressman Carlos Salz, naisgutan na nato ang Bangsamoro, no? Naisgutan na po nato ang Santo Papa. Congressman Carlos, murag panahon na naisgutan po nato pangutana sa atong mga kabarangay. Pero murag layo ni sa barangay na ilang unang pangutana murag gikan Miss China. Unsa kuno ang imong ikasulti kalabot sa bag-ong mapa nga gipagawa sa China? No, di pa lang dugay kundi hindi pakita dito nga gisakop niya ang dakong parte sa atong kadagatan isip iyang teritoryo, Congressman. Well, matod pa sa gobyerno sa China. Katong napagawas nga bag-ong mapa daw kuno. Para lang daw na sa konsumo or consumption sa mga taga-China. Diba? So katong nigawas nga bag-ong mapa sa China para lang daw to siya sa mga taga-China. So, wala na tayo labot nila. No? Ikaduha, matod pa nila na, well, hindi rin natin alam kung mao ba na ang official stand. No? Mao ba na ang official mapa, official paper ba na gikan sa gobyerno sa China. Murag dili pa kaayo klaro nga giangkon to sa Chinese government nga ilahag yun to. Ang sa ako naibawaan, giprint to siya sa usa ka printing press na may connection sa Chinese government, pero hindi pa yan formally gideclare sa gobyerno sa China na maugid niya ang among formal nga stand. Okay. No? So wala pa na siya masubmit sa United Nations, dili pa gid na siya formally offered as sa United Nations. So murag maingon nato dili pa siguro na siya matawag na government document or official document gikan sa gobyerno sa China. So relax lang siguro usa ta. Ang akong ikatambag is kung mao gid na ang position sa China, isabit na lang gid na nila sa UNCLOS, di ba? Kay naman tay pending arbitration dito. So kung mao gid na ang ilahang tinuod nga official stand sa ilang gobyerno, di isubmit na lang na nila sa United Nations Convention on the Law of the Seas, wherein naatay pending arbitration dito. O, para mahisgutan nato kana. Okay. Sabi na ko, maghimo lang po atong mapa, Sals. Kukunon po natin sa ina. Ang kunon po natin tanan. Ang kunon po natin sa ina. Anyway, nagpasalamat ang katauhan na Congressman Carlo. Labi na dito sa imong ipahimutang katong June Nograles Jobs Fair sa Mabini Elementary School, no, sa Bangkal. Nangutana lang sila kung doon na baboy laing Jobs Fair karong bulan sa Hulyo. Yes, every month man na siya. So karong Hulyo na napuntay laing job fair sa July 19. So July sa July 19 na napuntay laing barangay job fair, ang venue gina-arrange pa namo. But most likely naana siya diri sa Poblacion District. Okay. Pero gina-finalize pa namo ang venue. But rest assured, no, sa July 19 na napuntay laing job fair for the month of July. Okay. Congressman Carlo Nograles, sa kadaghan sa mga butang angay nga tutukan sa Kongreso, doon na pa ba panahon nga masgutan sa mga magbabalaod ang FOI o kining Freedom of Information Bill? Yes, actually, right now, pending na siya sa Committee on Public Information and sa pagkakaalam ko is tuloy-tuloy naman ang hearings nila diya sa maong committee ba. And even if daghan tang mga ginahisgutan nga laing mga balaod nun o ginapanday ng laing mga balaod nun dira sa Kongreso, kaya man namo pagsabayin ang tanan. No? So pwede ba na isabay-sabay tanan, no? Even the Committee on Public Information gani this week lamang naka-receive kog email gikan sa Committee on Public Information, naka-outline dito ang matrix sa laing-laing version sa Freedom of Information. So bisan pa man wala mi session karon, makita nato na nagatrabaho lang gyapon ang maong committee ba.
Ang anti-dynasty bill, Congressman Carlo Nograles, unsa na din natabo sa maong nga blawd? Ang anti-dynasty bill, na-report out naman na siya sa Committee on Suffrage. So, sa lakto na pagkasulti, naana na siya sa plenary. In other words, naana siya sa order or calendar of business for second reading. So, ang akong assumption ani is pagsugod na mo ug balik sa among session, sa second regular session sa Congress, kining gikan sa July 28 onwards, makalendar na siya for plenary discussions. And when I'm talking about plenary discussions on second reading, moagi na siya sa proseso. Ang proseso is naimo sponsor ana sa floor, human abrihan ang period of debate and deliberation and interpellation. So sa ato pa magsugod ang debate. Then gikan dito mo abot na dito sa period of amendment, kay kung na ay gustong amendahan nga mga provisions dito masulod ang mga amendments, then among pagkabotohan kini on second reading. And after the vote on second reading, ischedule ang vote on third reading. Mao pud na ang mahimong proseso dito sa Senado. Mao nang akong ikatambag ani is samtang naaman na sa House of Representatives, sinaut paunta na imo sponsor pud ani dito sa Senado. Kay kung gusto gid nato na mapasar kini siya, dapat dual ang approach nato dire. Na ang version sa Congress, sa House of Representatives, na pud ang version sa Senate. Na dapat sabay natong ginapanday kana siya para ma-fast track. Okay. Ang sunod pangutana nato, Congressman Carlo, murag nakakita siguro ni sa arraignment dito sa Sandigan Bayan, no? Okay. Kaya ngayang pangutana, ngano kunong ginatugutan sa korte nga dili mag-plead guilty or not guilty ang usa ka akusado during trial? So, murag during arraignment nganong wala siya ni plead. Wala siya, wala pagpangutana, how do you plead? Wala mitubag. Wala mitubag. Okay. Ang sa ako naibawan man gud kining ang mga defendant diri, no, ang mga akusado, naipipila ka mga akusado dira na naay pending motion or pleading sa higher court, no? Pipila ka mga akusado naga-question ani dito sa Supreme Court, na sila gi-question dito na asking the Supreme Court to stop the proceedings sa Sandigan or gina-question ang proceedings sa Sandigan, na ay naghatag og pleading or motion na to determine probable cause, di ba? So sa ato pa naa sila pending motions or pending pleadings nga gina-question ang kining whole process sa Sandigan Bayan. Now, tungod ni ana, dili sila gusto mo hatag og ilang plea. Kay in the first place, ilang gina-question ang pleading, ang proceedings. Ilang gina-question kung nganong naa man ko dire. Dapat wala man ko dire. So naa sila gina-question regarding dito sa Sandigan. Maunang imbis na mo plea sila because ang position nila is dapat wala ako dito, dapat wala tayong arraignment, mali itong ginagawa ng Sandigan, dili na lang kumupli kay gina-question na ako ni. So unsay buhaton sa Sandigan, unsay buhaton sa korte, kung dili mo plead or dili mo hatag og plea ang akusado, alangan naman i-stop nato ang proceedings. So under the rules of court, kung dili mo plea ang akusado, dili siya mo plead guilty, dili siya mo plead og not guilty, it will be the court who will enter the plea for and in behalf of the accused. So mao nang silensyo siya, dili siya motubag, unsay plea nimo, di ka motubag, o sige, ako mo enter. Ang enter na kong plea is not guilty. Dili ka guilty dong. Not guilty ang plea niya. So that's under the rules of court. Kay dili man nato in other words, dili man nato pwede siyang pugson nga mo hatag siya plea. O di siya gusto mag-plea, di okay, ang court ang mo'y mag-enter sa plea of not guilty. Okay. Ang sunod pangutana, medyo daghan na daw ang nasod, no? Gawas sa Pilipinas ang nagtugot sa kaning magminyo o sa mag-sex, no? Kanang laki sa lalaki, babae sa babae, ginatugutan na daw sa laing nasod. Kano sa ba daw mo sunod ang Pilipinas kay gusto po tingnan sila magminyo na? Muagi ka na sa proseso sa legislation. So, agi usa ka na diya sa komitiba, debatehon usa na sa komitiba, pag kumani ana, kung mapasa sa komitiba,
forward na nila sa plenary, debateho na mo dito sa plenary. So, dili na ako ma-predict kung upasar ba kini or dili. Ang ako lang ikasulti is, moagi kini siya sa saktong proseso sa pagpanday sa balaod. Okay. Murag di na magita ito kapugo na Congressman Carlo. Dapat ay pabutan na diri sa lahi mga taga-barangay. Pero tungod kay miusos na kita ang tabila sa ito gatulong mong kalambuan. Daratanan, mga mensahe o gatuta ka pa ikapuno Congressman Carlo Nograles. Yes, daghang kayong salamat Zaldi ug Rafi ug sa tanan natong mga tigtanaw tigpaminaw sa atong programa. Salamat kaayo sa suporta ninyong gihatag sa job fair nato dito sa Mabini Elementary School ning miaging bulan sa Hunyo. Pero karong umaabot nga bulan sa July, laing job fair na po ang atong sponsor para sa atong mga katawhang mga lumulupyo diha sa inyong barangay. So, July 19, na po tayo laing job fair. I-announce lang namo later on kung asa ang venue. Pero andam na ta, sa July 19, job fair na po ta para sa atong mga katawhan na nangitag trabaho. And of course, kung dili na mo makahulat og July 19 adto lang mo sa among district office kay nakaplastar dito ang tanan nato mga job vacancies kay para kung nangita mong trabaho basi hindi ay makakita mong trabahong bakante dito na kursonada ninyo. Kay tanan daghang kay salamat sa kanuyang suporta hilabi na sa akong asawa nga si Marga ug sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika. Maayong adlaw ug dalaygon ang Dios. Okay, daghang salamat Congressman Carlo Nograles. Ug Sals, gusto lang pasalamatan sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan no sa ngalan ni Congressman Carlo Nograles. Daghang salamat kayo kay VJ Salonga no sa Decoratives by Jan and Erks para sa atong set ug kay Kata Galinito no nga nagtabang og ayos kanato. Ug happy birthday day kay Engineer Juliet Luis Sadar no. Happy birthday gang. Ug tungod wala naman kitay oras kining inyo higalas kahanginan Rafi Bermejo ikaw na lang daghang salamat og dalay ko na Dios. Okay, siyempre sa itong mga televiewers, diha, napita sa may ISIR, labi na ganito kang Dulfo Palacio o Gambanyong Palacio. Yung alagad sa Altichato, may adlaw. Kalambuan, Dalatanan. Ako si Michelle Anti Cruz, 22 anyos, nagpuyo sa Kilometer 8, Iniaga Village, Madina, Pangit, Davao City. Ani ako karon kay nakadungog ko sa job fair ni Congressman Carlo Nograles. Dako akong pasalamat kay na hired on the spot ko. Na ko trabaho sa gawas. Gusto na ako magawas kay gusto na ako masustentuhan ako ang akong pamilya. Ako isa kami ninyo na ako'y anak. Gusto na ako matigaan akong anak ko mayong kaugmaon. Mao nang dako kay akong pasalamat isa ko ka-graduate nga vocational na DASDA NC2 certified kang attorney rapod Carlo Nograles. Mao nang dako kay akong pasalamat sa iya kay daghan kay siyang natabangan labi na sa maayong narin mga ingani nga job fair kay daghan kay tao nga walay trabaho o daghan siya ginatabangan nga mga tao. Kay Attorney Carlo Nograles, daghan kaayong salamat sir. Kay tungod sa imuha na anak ko'y trabaho, ako si Michelle Anti Cruz, na anak ko'y Kay. Ako si Lorena Nacenas, 24 years old, taga Barangay Jacinto Araolio. Og niagto ko din para mangitaw kapalala na ako. Last 2011 ko ni-graduate og college. Then after ato, nakatrabaho ako relate sa kong course. Tapos pag abot ng 2012, marag 1 year po ko walay trabaho. Nagapangita ko, wala joy ka nang maabutay. Tapos gitap ko sa mga silingan na naaday job hiring diri sa Bagkal. Broken family me. Tapos ikaduha ko sa among magigsoon, bali upat mi kabuok, kaduha ko. Ako lang po babae. Nya ako na po yung una nakagraduate og college. That's why karon kay tugod nakatrabaho na ko, kay na on the spot na ako karon. Paningkamutan ako na makatrabaho kong tarong o makatabang ko sa akong pamilya, lalo na sa akong igsoon. Dagay salamat sa job fair ni Congressman Carlo Nograles ug tungod niya na nakoy trabaho. Ako dahil si Lorena Nacenas, na nakoy Kay.